Naisip nyo ba kung ano yung sikreto sa likod ng bawat galaw sa paligid natin? Alam niyo yun, mula sa simpleng pagdribble ng bola, sa pag-indayog ng duyan, hanggang sa pagharurot ng sasakyan, may isang puwersa dyan na hindi natin nakikita pero andyan palagi. Well, ngayon, yan mismo ang bubuksan nating sikreto. Pag-uusapan natin ang tungkol sa energy. Sige, simulan natin sa isang eksena na siguradong pamilyar sa inyo. Isipin nyo, may hawak kayong bola, tapos igugulong nyo para matamaan at mapatumba yung mga bote. Parang simple lang, di ba? Pero, teka, isipin nating mabuti. Bakit nga ba tumutumba yung mga bote? Anong meron sa isang gumugulong na bola na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpagalaw ng ibang bagay? At yan mismo yung tanong na sasagutin natin ngayon. Ano ba yung parang magic na nagbibigay lakas sa isang bagay para makapagpagalaw ng iba? Tara na at alamin natin yung code sa likod ng bawat kilos. Okay, para masagot yan, kailangan nating makilala yung dalawang bida sa kwento natin. Sila ang dalawang mukha ng enerhiya, ang potential at ang kinetic energy. So anong pinagkaiba nilang dalawa? Okay, i-breakdown natin. Isipin nyo ang potential energy bilang isang power bank na fully charged. Nandun na yung lakas, handang-handa ng gamitin, pero nakaimbak pala. Hindi pa siya kumikilos. Ang kinetic energy naman, yan yung mismong sandali na isinaksak mo na yung power bank sa phone mo. Yun na yung energy in action. So, potential is stored energy, kinetic is energy in motion. Yan lang ang tandaan nyo. Oh, game na ba kayo? Subukan natin kung nakuha nyo. Maglalaro tayo ng isang mabilisang laro. Hulaan nyo lang, potential ba o kinetic? Okay, unang-una, isang hinog na mansanas nakabitin lang sa sanga ng puno, hindi pa nahuhulog. Ano sa tingin nyo ang naningibabaw na enerhiya dyan? Ayun! Kung ang sagot nyo ay potential energy, tama kayo dyan. Dahil sa taas niya mula sa lupa, mayroon siyang potential na bumagsak. In short, nakaimbak lang yung energy niya. Nag-aabang lang. Sige, pangalawa, ito medyo mas exciting. Isipin nyo, nakasakay kayo sa isang roller coaster na humaharurot pababa. Grabe yung bilis. Ano to? Yes! Tumpak na tumpak. Yan ay purong-purong kinetic energy. Yung bilis, yung paggalaw, yung hangin sa mukha nyo. Lahat yan ay dahil sa energy of motion. Galing! Okay, so ngayon, kilalanan natin yung dalawang bida natin. Dito na nagiging mas interesting ang lahat. Kasi, alam nyo, ang potential at kinetic energy ay hindi magkaaway. Sa totoo lang, sila ay magka-partner sa isang walang tigil na sayaw kung saan palipat-lipat lang sila ng pwesto. Oh, huwag kayong matakot sa formula ha. Simple lang to. Sa potential energy, ang pinaka-importante dyan ay yung H o height. Ibig sabihin, habang mas itinataas mong isang bagay, mas malaki yung potential energy na iniimbak mo. Kaya pala, mas masakit pag mas mataas ang pinagbagsakan, di ba? Mas malaki yung stored energy. Dito naman sa partner niya, sa kinetic energy, ang bida naman ay yung V o velocity. Sa madaling salita, yung bilis. At pansinin nyo, naka-square yan. Ibig sabihin, grabe ang epekto ng bilis. Kapag dinoble mo ang bilis, 4 na beses ang lakas ng kinetic energy. Dito, speed is king. Tingnan nyo tong pendulum. Perfect example to. Sa sandaling hawak natin yan sa pinakamataas na punto. Yung bago pa lang natin bitawan, dyan yan may maximum potential energy. Parang huminga ka ng malalim tapos pinipigilan mo bago ka sumigaw, punong-puno ng nakaimbak na lakas. At dito sa diagram na to, makikita natin yung buong sayaw. Sundan natin yung bola. Sa point A, sa tuktok, puro potential energy. Habang gumugulong pababa, yung potential na yon nagiging kinetic. Pagdating sa point D, sa pinakamababang parte, dyan yung pinakamabilis siya, maximum kinetic energy. Tapos, sa pag-akyat nyo ulit, yung kinetic, ibinabalik niya para maging potential. Ganyan lang, pabalik-balik, tuloy-tuloy lang ang palitan. So kung palaging nagpapalitan lang yung dalawa, paano natin malalaman yung total energy ng isang system? Well, para dyan, kailangan natin ng pangatlong konsepto. Ito yung maganda. Hindi to komplikado. Ang mechanical energy, simple lang. Ito yung kabuuan. Pag pinagsama mo lang yung potential at yung kinetic energy sa anumang punto, makukuha mo na yung total. Ito yung kompletong picture. At dito sa table na to, dito nyo makikita yung magic. Tingnan nyo yung skier. Sa tuktok ng burol, puro potential energy, wala pang galaw so zero kinetic. Habang bumababa siya, nababawasan yung potensyal, pero yung kinetic naman yung lumalakas. Parang naglilipat lang ng pera sa dalawang wallet. Pero, tingnan nyo yung huling column. Ang mechanical energy, laging 50,000. Constant, hindi nagbabago. So,
Anong ibig sabihin yan? Sa isang perpektong sistema, ang enerhiya ay hindi nawawala. Hindi rin yan basta-basta nadadagdagan. Nagpapalit anyo lang ito. Mula sa pagiging nakaimbak, nagiging paggalaw, at pabalik ulit. Ito yung tinatawag na Law of Conservation of Energy na nangyayari mismo sa harapan natin. Okay, tama na muna sa mga teorya at numero. Hanapin naman natin tong sayaw ng enerhiya sa mga bagay na pamilyar sa atin. Paano ba ito gumagana sa totoong mundo? Sino ba namang mag-aakala na itong simpleng laruang kotse na pinapagana ng lobo ay isang perfect science lesson? Paano nga ba nagkakaroon ng lakas yung hangin para maitulak yung kotse? Narito yung kwento in 3 simple steps. Una, sa pag-ihip mo sa lobo, nag-iipon ka ng potential energy. Pangalawa, pag binitawan mo yung nakaimbak na energy na yun, biglang nagiging kinetic energy ng hangin na bumubuga palabas. At pangatlo, yung kinetic energy ng hangin, yun yung nagtutulak sa kotse para umandar. Kita nyo, mula potential, naging kinetic. Ganun kasimple, pero ganun ka-powerful. Pero teka, sigurado may nag-iisip sa inyo, kung hindi nawawala ang energy, bakit pag pinatalbog natin ang bola, hindi naman ito bumabalik sa parehong taas kung saan natin ito binitawan? Magandang tanong yan. Kasi sa totoong mundo, hindi perpekto yung sistema. May energy na tumatakas o nagiging ibang anyo. Yung tunog ng pagtalbog, enerhiya yun. Yung konting init dahil sa friksyon, enerhiya din yun. So hindi siya nawawala, nagiging ibang anyo lang na hindi na nakakatulong sa pagtalbog pabalik ng bola. Ang totoo niyan, itong sayaw ng potential at kinetic energy ay nangyayari saan man tayo tumingin. Sa tubig na bumabagsak sa talon, sa isang nakainat na tirador, kahit sa pag-akyat mo lang ng hagdan. Ngayong alam mo na ang sekreto sa likod ng bawat paggalaw, ang tanong ay hindi na kung saan mo ito susunod na mapapansin. Ang tanong ngayon ay, paano nito babaguhin ang pagtingin mo sa lahat ng gumagalaw sa paligid mo?